Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, heto nakakagulat, nabunyag ang top secret ni Tamba Kimbo Salde, binasag na niya Kong Herrera sa kamera. Nako yan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento mula po rito kay Banat Kapanig TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. Pero bago po natin simulan yan mga kababayan, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At eto nga mga kababayan, meron po akong i-share sa inyo dito sa thumbnail natin. Big pasabog, OMG, Dilima at Mabilog, nagbalik na. Yan mga kababayan. Ito si Senator Bato de la Rosa mga kababayan. Unahin na po natin si Mabilog, nagbalik na po sa Pilipinas mga kababayan. Ito po ang sabi niya, kasi witness po itong si ex-mayor Mabilog ng Iloilo mga kababayan ay witness dyan sa Quadcom mga kababayan. Biruin nyo, yung dating hinahunting ngayon po ay witness na. Nako talaga. Ito po ang sabi ni Senator Bato de la Rosa. May ginawa ba si dating Pangulo ito pala may ginawa ba si Presidente Duterte na ganon? Wala naman. Imposible naman yan mangyari. Paano mo idadamay si dating Senator Drilon at Mar Rojas? Anong basis mo? Kung gusto mo idawit, di ba? Walang ganon. Dapat pangalanan niya sinong general nagsabi sa kanya para matanong natin ano ang basis niya. Saan siya nakakuha ng impormasyon na yan? Nako. Oo nga mga kaubayan dapat imbestigahan at total investigasyon naman ito. Imbestigahan na rin po nila kung talagang wala ba talagang kasalanan itong siya ex-mayor Mabilog. Kasi marami po ang nagko-comment mga kaubayan ng mga Ilocano. Sabi nila kilalang kilala naman talaga yang ex-mayor na yan. Na protector. Anong masasabi nyo dyan? Taong bayan na po ang nagsasabi na protector. Alam nyo mga kababayan, ano po ang implication? Ano po ang implication ng paglabas ni ex-mayor Jed Mabilog dito sa Quadcom? Para sa akin po kasi mga karibin natin or para sa ating mga kababayan, napakalaking kalokohan ito. Bakit po? Isipin nyo mga kababayan, instead na siya po ang imbestigahan, ginawang witness. Diba? Mas pinapaboran pa ninyo yung mga drug lords. Diba? Yung mga masasamang elemento pa ang pinapaboran ng gobyernong ito. Diba? Masasama ba yan sa narcolist ni PRRD kung walang ginagawa yan? May intelligence pong di ba? Alam na po ng kapulisan yan, pero bakit ngayon nandyan, Hindi ba sampal ito sa inyong lahat? Philippine National Police, hindi ba sampal ito? Sa inyong lahat dyan. Ay nako. Dinadawit pa sinasabi nga nila, baka gusto lang magpabango ni Mar Rojas at Drilon kasi malapit na po ang midterm election mga kababayan. Pero ganun pa man, ang take po natin dito, ang pino-point out lang natin dito mga kababayan ay mukhang may mali. Kasi, ang gobyerno bang ito, ay protector na rin ng masasamang elemento. Diba? O sige, sabihin na natin may human rights, pero imbestigahan nyo rin si Mabilog, baka ito ay nagsisinungaling. Diba? Kaya, ang lumalabas kasi dito lahat ng ginagawa ng Quadcom na ito is to pin down Duterte. Whether you like it or not, ganun talaga ang kalalabasan dito Isipin mo, ay nako. Mag-survey na lang tayo diyan sa mga Ilocano, sa Iloilo mga kababayan, kung saan po naging mayor itong si kung umaabot man yung video natin diyan sa Ilocos.
Iloilo pala. Diyan sa Iloilo mga kababayan, sige nga. Kasi may nakita akong nag-comment, no? Sabi niya, identified naman talaga yan, na protector. No? Well, anyway, ano man pong inyong opinion, i-comment na lang po. Yan, nagbalik na nga po si Mabilog sa Pilipinas kasi nagtago ito sa ibang bansa nagtago po ito, natakot kay Duterte. Pero ngayon, nandito na. Tama yung sinabi ni PRRD, no? Sa 6 years, sa 6 na taon daw, magtatago itong si Mabilog. Pag nanalo lang yung kalaban sa politika, baka bumalik ito. Yun nga, nanalo nga mga kababayan. Kakampi ito yung nanalo, si PBBM, kakampi po nung una, pero wala Trinahedor po ang mga Duterte at ito nga. Nakalang kakampi, ngayon hindi pala. Kakampi pala ng mga, katulad ni Mabilog at Dilima. Well, anyway, speaking of Dilima mga kababayan, eto na. Nagbabalik po ang inyong lola. Tatakbo pong senador, kumpirmado mga kababayan. Naku po. Ito ang post. Walang atrasan. Tuloy na tuloy ang laban. Naku. In all humility and conviction, I accepted today the nomination as a lead. Nako. Nominee of the party list, mamamayang liberal. The sectoral wing of the Liberal Party for the next year's election. Yan mga kababayan, kumpirmado na nga. Natatakbo itong si Dilima sa pagka-senador. Nako. Ano ba, magpapabudol ba tayo? Ngayon pa lang, kinakampanya ko ng wag ninyong iboto. Dito po sa mga nanonood, kahit konti lang po yung nanonood sa atin, at least makadagdag man lang tayo na wag iboto si Dilima. Grabe mga ka-review natin, nagbalikan po yung mga dating drug lords, mga Panginoon, di ba? Yung mga kaso regarding sa droga, nagsisibalikan kung hindi sa Pilipinas, sa politika. Si Mabilog, bumalik na po ng Pilipinas at ginawang witness to pin down Duterte, mga kababayan. At ito naman si Dilima pinakawalan para tumakbo muling senador sa midterm election. Nako, ano ang masasabi nyo dyan mga kababayan? Diretso na naman ba ito sa inidoro or something na gusto nyo rin tong manalo para mabudol tayo? Well, anyway, wag na po tayong pabudol. Matatalino na po ang natin ngayon mga botante. Okay, mga karibin natin, eto na, dito na tayo sa video ito. Bigyan po natin ng komento. Eto po. Eto, play lang natin. Eto na po. Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Bagong henerasyon party list Congresswoman Bernadette Ramirez Herrera harap-harapang binulabog at binasag ang Kongreso at si Stella Kimbo at isiniwalat ang patungkol sa di umano'y trilyong pesong pondo di umano ng Kamara at mahigit sa 6 trillion budget para sa taong 2025. Talagang ito ang nakakagulat. Tila nagkabulabugan na sa Kongreso. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, tila halos hindi makasagot at napanganga na lamang si Stella Kimbo at napahiya ng harapan sa Kongreso. Nang harap-harapan itong tinanong ng bagong henerasyon party list na si Congressman Herrera ng yes or no. Abay nabulol, nagkanda utal-utal at natameme si Stella Kimbo. Ang tanong lang naman kasi ni Congressman Herrera, tama ba na ginamit natin ang ating earmark revenues para sa iba pang bagay? Tila hindi nakaligtas si Kimbo sa mata sa marami sa ating mga kababayan. So eto mga kababayan, itong earmark revenues, no? Parang ang kinalalabasan nito ay parang yung pondo ng PhilHealth na sinasabi nilang unused or excess fund ng PhilHealth. Kasi dapat gamitin sa
health, no? At sa PhilHealth mismo, sa mga membro. Pero kinuha po nila at ginamit sa ibang bagay. Para yung ganito rin, yung sa earmark revenue mga kabayan, kinuha rin at ginamit sa ibang bagay. Ang tanong dyan, may nalalabag bang batas mga kababayan? Na instead na sumagot si Kimbo ay tumingin sa kanan, tumingin sa kaliwa, na tila baga naghihingi ng kasagutan sa kanyang mga kasama na kumbaga naghahanap ng call of friends. Dito ay tila napahiya at sapul sa kamera si Stella Kimbo na tila wala itong maisagot sa mga katanungan ni Congressman Herrera. Di naman pinalagpas si Stella Kimbo ng marami sa ating mga kababayan na magkomento online matapos na nasabing harap-harapan nila ni Congressman Herrera at isinawalat ang di umanay kabalbalan ng mga mambabatas sa Kongreso. At ayon pa sa kanila, galing ni Congressman Bernadette Herrera. Good job po. Malinaw po kayo mag-explain, Congressman Herrera. We support VP Sara Duterte. O Kimbo, Madam Chair, nasaan na yung stick to the plan mo ngayon? Di ka makasagot. Booking ang mga corrupt. Good job, Congressman Herrera. Napakatalino ni Congresswoman Herrera. And makabayan siya, hindi sayang boto ng kababayan niya sa kanya. Good job. Ayan, karma is real. Talagang walang kasamaan na nagahari sa ibabaw ng mundo. Lahat ng kasamaan, may hangganan talaga. Mga senador, mag-umpisa na sana kayo. Pagbusisi po tama si Congresswoman Herrera. Mahal sa taong bayan. Ang ganyang mga congressman, ito na ang tamang panahon ninyo. Mga senador, pagbusisi para malaman sa taong bayan. So mga kabayan, dapat siguro magkaroon din ng privilege speech, no? Itong si Congresswoman Herrera. 'Di ba? Kasi pinagbabasihan po sa ngayon, 'di ba? O for example, yung naging privilege speech ni yung nagpatawag ng, 'di ba? Sa OBP. O 'di ba? It is because of the privilege speech of Representative Valeriano, 'di ba? O ikaw din ngayon, Congresswoman Herrera. Mag-privilege speech ka about dito sa earmark revenue na ito. Na mabusisi dyan at tingnan natin kung pagbibigyan ka ng inyong mga kasamahan dyan sa Kongreso, di ba? Na dinggin ang yung privilege speech. Oh, di ba? Kasi kung ito naman ay para sa bayan at para sa mga taong bayan at dapat talagang matlaman ng taong bayan kung anong nangyayari dyan. Di ba? Baka magising na lang ang isang Juan de la Cruz hindi na makaahon sa dahil sa mga ganyang kalakaran. Lalaki po ng lalaki ang utang natin. Kasi imbis na itong revenue na ito mapupunta sa dapat niyang kapuntahan, wala, di ba? Nawawala. Ang mahirap pa nito kung mawala ng parang bula. Kung sino ang totoong kurakot. I agree with the argument of Congressman Herrera. She was outstandingly brilliant in her argument regarding earmark money of the government agencies being borrowed by other government agencies without a specific law regarding borrowing earmark savings. Mabuhay ka, Congressman Herrera. Hope your rates will multiply. Ito yung maganda kay Congressman Herrera. Direct to the point. Walang paligoy-ligoy. Di tulad ni Congressman Jan. Pag may kababalaghan, di makasagot ng maayos kahit saan tumitingin at nagdadalawang isip. And quote, nagkabulgaran na ang tila lahat ng mga pwedeng mangurakot sa ilang mga mambabatas dahil sa harapang ibinulgar mismo ni bagong henerasyon Representative Bernadette Herrera. Harap-harapang isinawalat mismo na tila damay raw di umano ni Congresswoman Stella Kimbo at sa di umano'y paggastos raw ng ilan sa mga kongresista sa di umano'y savings ng pamalaan. Tila ito raw ang isa sa mga hinahara at tinututulan ng mga mambabatas, ngunit tila nagbibingi-bingihan ang mga nasa Committee of Appropriation at tila pumayag silang galawin ang di umano'y nasabing savings ng Kamara de Representante. Ayon mismo kay bagong henerasyon party list Congresswoman Bernadette Herrera, labag ito sa saligang batas, lalo na't ang taong bayan raw ang dapat makinabang sa mga perang inilalaan para sa proyektong gagawin ng isang departamentong may magandang layunin
para sa tao. Tila hindi raw ito nakalaan para lustayin lamang di umano ng ilang mga mambabatas at tila gawing pera umano ng ilang mga buwaya sa pamahalaan. Tila ito raw talaga ang pinagmulan ng korupsyon na tila hindi raw maamin mismo ni Congresswoman Estila Kimbo. Narito at sabay-sabay natin panoorin ang full video kung saan harap-harapang tinosta at sinabon ni Congresswoman Bernadette Herrera si Estila Sara Kimbo. versus House of Tambaluslos, nakaka 3-0 na po si BP Sara. Hindi pa nakakabawi eh. Isa pa. Yan, Sarbadong Arateles mga kabayan, pakinggan po natin. Ito na po. Isang hearing pa po siya. Ano na yan, swift na kayo. Nakaka-tripit na kayo ha. Tripit na ngayon ha. Isa pa, swift na. Kawawa naman po yung mga nagpaplanong wasakin si BP Sara. Lalo pong sumisikat si BP Sara. Tandaan po ninyo, yung mga hearing na yan, no? Pag hindi po yan kinover ng media, wala po. Pero grabe po mga karabin natin ha. Grabe po yung pagsikat ng mga Duterte ngayon, di ba? Kahit noon pa man na panahon ni PRRD, sa palagay niyo po ba mga kababayan, wala ng karisma or wala ng popularity si dating Pangulong Duterte? Kasi mga kababayan, sa inilabas na latest survey, no, ng senatorial preference yan, ng Okta Research, nasa pang 12, I think, si dating Pangulong Duterte. Aba, nakakagulat ito mga kababayan, nakakagulat po ha? O, anong masasabi niyo dyan sa Okta Research na yan mga kababayan? Silvia, wala namang magtitigang manood yan. Kaya po maraming nanonood, no? Pag nariyan po si BP Sara, etc. Katulad nga po ng sinasabi ni BP Sara, wala po talagang ang purpose talaga nitong lahat ng ito, no? Magtapatan na tayo para sirain, kumbaga, no to BP Sara as a president for 2028, di ba? It is clear to me that this inquiry is not about misuse funds, accountability or governance. Instead, it is solely aimed at discrediting my name and my office to prevent future political contests. Totoo naman mga kababayan di ba? Totoo naman po. Yung sinasabi ni BP Sara. Pang future na po yung advance po silang mag-isip Napaka-advance po nilang mag-isip mga kababayan. Kasi biruin mo, tinitira na po nila ngayon ang Mindanao. Ang Davao, di ba? Namimigay na po sila ng mga ayuda sa Mindanao, some part of Mindanao mga kababayan, tuwat. Para magpakilala syempre, di ba? Nasa Luzon po yung unos, nasa Luzon po yung baha at sunog, di ba? Pero si Tambaluslos namimigay ng ayuda sa Mindanao mga kababayan. Anong klase? At saka hindi naman, di ba? Hindi po trabaho ng isang mambabatas ang mamigay, mga kababayan, ng ayuda. Ilang ulit na bang sinabi yan Ang trabaho po, no, ang job description po ng isang lawmaker, lawmaker itself, mga kababayan, gumawa ng batas na makakatulong, no, na maging progressive, no, ang ating bansa. Pero bakit ganon? Instead na gumawa kayo ng batas, anong ginagawa nyo ngayon? Nagkakagulo ang Kongreso. Kaliwat ka ng investigasyon sa mga Duterte. Sa mga allied ng mga Duterte. Wala namang nilalabas na nagawang batas. Kasi lahat ng investigasyon nila in aid of legislation di ba? In aid of legislation. Kailangan may magawa po silang batas. Kung wala, edi sana wag na lang. Kaya nga po ang sabi ni Kong Marcoleta mga kababayan, para mas maganda ang magawang batas, wag lang ang Office of the Vice President ang tawagin natin dito. Lahat po ng mayroong notice of disallowance, no, na departamento, maging sino ka man, ay patawag ninyo dito para mas marami ang ating maiimbestigahan, di ba? Mas maraming idea ang mai-input diyan sa batas na yan. Hindi, BP Sara lang muna ngayon.
Sa susunod, maghihiring naman, BP Sara na naman ulit. Ano ba talaga? Ito. Pang vice presidential lang ba ang batas na gagawin ninyo? Hindi ba kasama ang ibang departamento? Kaya yan eh, no? Kaya yung iba nakakalusot. Pang ano lang yan eh, pang vice president lang yan. Gawa tayo dito ng ano. Hindi naman tayo kasali dyan eh, di ba? Kaya yan. Ano ang tawag dyan? Lumalakas po ang kanilang loob. Diba? Na gumawa ng mga kalokohan. Like dito, lumakas ang loob ng ni Dilima at saka ni Mabilog, mga kababayan. Diba? Dahil bakit? Alam nyo na. Sige nga, i-comment nyo nga kung bakit malakas ang loob ngayon ni Dilima at ni ex-mayor Jed Mabilog na tumungtong ng Pilipinas at tumakbo si Dilima bilang senador. Sige nga. Kasi mga kababayan, biruin nyo. Di ba? Alam na natin yan eh. Magpa-hair follicle test na nga lang. Para malaman ng lahat, di ba? Ayan. Excuse me po. Yan mga kababayan. Ano man ang inyong opinion, reaction, or kritisismo sa video nito, i-comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong opinion patungkol dito. Right? Maraming salamat po.